So, in other words, maraming options right now ang available pa considering na wala pang initiation process na nangyayari. Hindi pa nagsisimula ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit na ipadala na ni House Secretary General Cheloy Garafil kahapon, February 5, ang dalawang complaints sa tanggapan ni Speaker Faustino Bojidi III. Kaya maaari pang maghain ng ibang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang narito ang fast-track mode ng initiation ng impeachment o ang paghahain ng reklamo ng at least 1/3 ng kabuoang bilang ng House members. Ayon ito kay House Public Accounts Committee Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Bagaman walang naririnig na ganitong efforts ngayon sa Kamara, ayon naman kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, handa siyang suportahan ang ganitong hakbang. Endorser ang kongresista ng ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasi mas madali na yon. Hindi na kailangan sa second stage, third stage. So mas mapapabilis. Kaya mas actually prefer namin yan. Gayunman, nagpahayag naman ng tila agam-agam si House Committee on Justice Chairperson Batangas 2nd District Representative Jervil Luisro kung ganito ang isusulong na proseso sa Kamara. Ito ay lalo na't hindi pa naaamyendahan ang panuntunan ng Kamara sa impeachment. Kasunod ito ng desisyon at resolusyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain ng 19th Congress ng Kamara laban kay VP Duterte. Kaya lang, I am really saying that the necessary caution needs to be observed, no? Kasi dyan nagkaroon ng requirement ang ating Supreme Court in the first decision, and then with respect to the recent resolution, you would remember, in-emphasize nila yung need na ang evidence must be attached to the impeachment complaint and that the same must be sufficient to support the impeachment complaint. Posibleng may maghain pa ng panibagong reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa Lunes, February 9. May 10 session days naman si Speaker D. III para isama sa order of business ang reklamong impeachment matapos matanggap ito. May 3 session days naman para ma-refer ang reklamo sa House Justice Panel. Samantala, kasalukuyan na ring binubuo ng House Justice Panel ang committee report nito sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong ideklarang insufficient in substance. Target itong aprubahan ng komite sa Lunes, February 9 at isumite sa plenaryo ng Kamara. Ang laman nitong ating committee report should only be the determination as to form and determination as to substance. Kung ano yung nangyaring botohan doon sa Justice Committee about the sufficiency in form and the sufficiency in substance, ito lang ang dapat maging laman ng ating committee report. Kung boboto ang 1/3 ng kabuang House members para suportahan ang committee report sa plenaryo, tuluyan ng dismissed ang reklamong impeachment laban kay PBBM. Pero kung tututulan ng mayorya, mababaliktad naman ang desisyon at ibabalik sa House Committee on Justice, bagay na hindi pa nangyayari kailanman. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.